karagatan, may mga nakatagong yaman, mga barkong lumubog at bahagi na ng ating kasaysayan. Ang isa sa mga ito, nadiskubre kamakailan lang, pati na ang dala-dala nitong treasures. Sa tinaguriang seafood capital ng Pilipinas, ang Rojas City sa Capiz, hindi lang masasarap at sariwang lamang dagat ang pinupuntirya rito ng mga maninisid. Sa pusod kasi ng karagatan, may nakahimlay palang ilang yaman ng kasaysayan. Nitong nakaraang buwan, sumisid sa karagatan ng Rojas City ang grupo ng National Museum Underwater Archaeology Department sa lalim na mahigit 100 talampakan. Misyon nilang kumpirmahin ang di manoy nakalubog ditong Chinese merchant ship o barkong gamit sa pangangalakal ng mga Chino noong 19th century. Tumambad sa kanila ang mga basag na piraso ng hinihinalang Chinese ceramics. May mga mangkok at plato at mga batong tapayan. Nakapatong ang mga ito sa ibabaw ng isang sasakyang pandagat na may habang 10 metro na nakabaon sa buhangin. Tanging ang lower hull at ilang haligi nito ang hindi nakabaon. Dahil nga maritime country to, may interaction tayo not only with our own country but yung ating neighbors, Southeast Asian and Chinese neighbors. And in this case, makikita natin na ang karga na nakikita namin doon ay halos lahat galing China. So makikita mo yung lawak ng ating trade between the Philippines and China noong early 19th century. Maituturing daw ang mga bagay na ito bilang underwater cultural artifacts na dapat maipreserba. Yun nga lang, may mga nauna na raw na nakadiskubre nito at kinulimbat na ang mahahalagang bagay na naroon. Patunay raw ang mga bagong basag pa lang na ceramics na kanilang dinatnan. Ang hangad ng archaeology ay masasabi kung ano man yun ang ating nakaraan. At para namin makuha yon, dapat ang isang archaeological site ay intact or pristine or pure. Ibig sabihin, hindi siya nagalaw. Bagamat nito lang Pebrero nakaabot sa kaalaman ng mga tiga-National Museum ang tungkol sa sunken ship sa Rojas City, may 10 taon nang nakalilipas nung hindi sinasadyang matagpuan ito ni Ruel. Hindi niya tunay na pangalan habang namamana siya ng isda. Nagkalat daw ang mga banga sa buhangin. Nagpamana kami, mutong nakita namin yung parang banga, dami. Yung nakakuha kami isa, may maiksi yung hose, hindi na maabot yung iban. Yung mga kasama nila, kasama. Yung iba pang mga banga. Dahil kapos sa pera, ibinenta ni Ruel ang banga sa halagang 1,000 pesos. Siyempre, binta para magamit sa mga bata sa pamilya. Na wala naman inaasahang hanap buhay na iba, yan lang pagsisid. Pero nung subukan daw niyang balikan ang lumubog na bangka, ubos na ang laman nito. Maninisid namang si Jose, hindi rin niya tunay na pangalan. Kalagitnaan daw nung nakaraang taon, nung nagpabalik-balik siya sa lugar na yon at nanguha ng mga gamit. Sa 50 piraso na mga lumang kagamitang nakuha niya, 30 ang ibinigay niya bilang pambayad utang sa isang antique collector. Habang ibinenta naman niya ang mga natira mula 500 hanggang 3,000 pesos kada piraso. Hindi mo namang kilala kay ang ibang Tagalog man, Cebuano. Kaya nabalaan nga manakita ko bala. Hindi ko kakilala kay nagkadto malanda sa akon. Ay sa kinanglan man namon ng kwarta, baligya lang namon.
Laking pasasalamat nga raw ni Jose na dahil sa mga nasisid niyang lumang kagamitan, natustusan niya kahit paano ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kabudlay, damo matang ginapakaon. Ilangan akong bata na siyam. Ang hindi alam nila Jose at Ruel, mahigpit na ipinagbabawal ng batas ang ganitong kalakalan. Anumang bagay kasi na maaring may mahalagang kaugnayan sa ating kasaysayan, dapat isinusurrender sa National Museum para higit na mapag-aralan. Kung sakaling kinuha yung items at binenta, mga cultural materials o antique, pinagbabawal yon. May kaakibat na penalty rin sa activity na yon. I think it's 2 years to 10 years imprisonment. So mataas ang penalty dito, hindi basta-bastang criminal offense to. Dahil wala pang sapat na pag-aaral tungkol sa natagpuang Chinese merchant vessel sa Rojas City at maaring naglalaman pa ito ng iba pang mahalagang bagay, pinababantayan na ito ng pamahalaang lokal doon. Sige pa, ariyagit. Parang hindi binigyan ng pansin. Kasi matagal din na sabi mayroong ganon. Saka may mga proof. May sunken vessel dyan, yung Bantay Dagat, saka yung Philippine Coast Guard. I also would like to thank the Coast Guard, saka yung PNP. Binantayan na yung area na yon. Dahil ang Pilipinas, isang archipelago, napapaligiran tayo ng tubig. Mga sasakyang pandagat lang ang paraan noon para tayo'y marating. Kaya hindi na nakapagtataka na maraming mga nakalubog na yaman sa ating mga karagatan. Katulad ng barkong San Diego na mga Kastila na lumubog sa karagatan ng Batangas noon pang 16th century at nahanap nito lamang dekada 90. Nakuha mula sa loob nito ang mahigit 30,000 artifacts. Katulad ng mga porselanang gawa sa China, Thailand at Vietnam, mga kanyon, Spanish coins, at ilang navigational tools katulad ng compass. Meron tayong problema sa funding, of course, sa National Museum. Meron tayong problema that time sa mga personnel, na hindi naman ganun lahat ng personnel natin nakakadive. Ang underwater expedition na ito na isa katuparan sa tulong ng isang foreign foundation kung saan 70% ng mga artifacts na na-recover ang napunta rito. Samantalang napasakamay naman ng National Museum ang nalalabing 30%. Hanggang sa kasalukuyan, nakalubog pa rin sa karagatan ng Batangas ang San Diego. Ang mga ginamit na modernong kagamitan nahahawig sa mga ginamit para matunton ang ilan pang sikat na barkong lumubog katulad ng Bismarck, ang pinakamalaking battleship na ginawa ng Germany, at ang pamosong Titanic, ang kauna-unahang higanteng luxury ship mula Ireland. We go down near the stern part and then we go to the deepest part here. Pero kahit kulang sa gamit ang mga tiga National Museum, sa araw na ito, muli nilang sisisirin ang USS New York, isang battleship ng Amerika na sadyaraw pinalubog sa karagatan ng Subic noong World War II para hindi mapasakamay ng mga Hapon. Why is this important? For example, tourists, they will be visiting the wreck almost every day. So if we could explain to them the importance of this underwater cultural heritage, they themselves will have equipped to protect the wreck. So ito yung isang primary purpose ng National Museum, preservation, protection of underwater cultural heritage. Sa mismong site ng USS New York, unang nagsagawa ng mapping ang mga tiga National Museum. Inalam nila ang posisyon ng barko, ang kondisyon ng mga corals sa paligid nito. Kinilala rin maging ang klase ng mga isda na lumalangoy sa paligid ng lumubog na barko. Gagawin natin more documentation, more observations, especially sa ating marine biologists. Mag-identify sila ng
kanilang mga species na nakikita dito sa ilalim ng barko. And then measurements, isa din sa mga tinitingnan namin ay yung rate of corrosion. Corroded na ba ang shipwreck? Dahan-dahan na ba siya matatanggal o hindi? Sa ganitong paraan daw, mas mapapangalagaan ang kondisyon ng makasaysayang barkong ito. Hindi lang naman ang tao ang nagkakakos ng kanyang deterioration, ang environment din. So we can monitor, malalaman na natin kung anong nangyari. Halimbawa lang, matapos natin yung protection natin dito, tapos may nawala na naman na 2 portholes. Sabi sabihin na something's wrong with the process that we employ in protecting the wreck. Trahedya mang maituturing ang paglubog ng mga sinaunang sasakyang pandagat. Sa paglipas ng panahon, nagsisilbing tulay ang mga ito sa ating nakaraan. Mahahalagang bahagi ng ating kasaysayan na dapat pahalagahan at hindi lang basta-basta ilubog sa limot o pagkakitaan.